Good day mga guys. Ngayon, magtatattoo ako ng portrait. Ipapakita ko sa inyo yung proseso kung paano ko siya ginawa. Bali guys, gumamit pala ako dito ng M1120 na Epson. Ayun yung ginamit ko sa stencil. So, kung may budget kayo, bumili kayo nun. Kung wala naman, para sa akin, mas okay na mag-trace na lang kayo ng manual. Kasi medyo pricey to guys. Pero mabilis yung trabaho. Kasi malaking oras yung nagagamit sa pagtitrace ng ng stencil. Kaya mas okay na gumamit ng stencil printer. Yung mga thermal printer, mga ganon. Pero pinaka the best itong Epson M1120. Yan talaga yung pinaka maganda para sa akin na pang stencil. Kasi tignan nyo naman guys, halos na kuha mo na agad yung mukha ng gagawin mong tattoo, di ba? Kaya may advantage talaga, di ba? Pero nakadepende pa rin yan kung paano kayo humagod sa tattoo. So ayun yung ipapakita ko sa inyo ngayon, kung paano ba ako mag-shading ng isang portrait. Actually marami na akong ginawang portrait na tutorial. Pero dito guys, makikita nyo yung paghahagod ko. So sometimes gumagamit ako ng medyo patagilid na stroke. Pero meron din akong pa-circle tulad ng ginagawa ko ngayon. Ayan, 'di ba? So hindi siya accurate na parang pa smooth shading style. Pero guys, lumalabas pa rin diyan ay parang smooth shading pa rin. Dahil yon sa parang nagamay ko na yung ganong style ng pag-shading. Kaya hindi na ako masyadong nahihirapan pagka nag-shading ako. Kahit na iba-iba yung stroke ko. Kasi baka sabihin nyo, ay Sir Rick, iba naman yung stroke mo kanina, bakit ito iba na naman? Yun guys ay dahil sa experience na rin. So tignan nyo dito guys, 'di ba? Patagilid lang ako diyan tapos iikot ako ng ganyan, 'di ba? So may pagkakaiba 'yon. Pero dapat pag umikot kayo ng ganon na shading, dapat parang light na yung baon nyo, hindi na masyadong solid na parang pa-light na siya. So yan guys, ayun yung sinasabi kong pang smooth shading, yung paakyat lang. Pero medyo patagilid na naka 45 yung machine natin at nakatagilid din yung needle natin. Hindi siya sobrang pantay. Kasi parang pagkapantay yan, parang yung guhit baka maging visible. Yun yung iniiwasan natin sa ganitong klaseng tattoo. Yung wala siyang mga guhit na visible, kailangan smooth lang, 'di ba? So, yun yung method na ginagawa ko, yung parang pa-circle motion. Pero guys, iba-iba talaga yung diskarte. Yung sa akin, yun lang yung sinasabi ko. So, tignan nyo dito guys. So, ayan, i-shade ko muna yung dark na part na yan sa bandang ilong. So diyan nakatagilid talaga yung machine, di ba? Kahit yung needle nakikita nyo tagilid. Tapos dito naman papantay. Kasi guys, may parang guhit yan sa pisngi ng bata. So kailangan kung paano rin yung guhit, ganun din yung machine mo. Hindi pa pwedeng ipantay mo yun, di ba? Siyempre kailangan makuha mo yung detail na yun. Kaya itatagilid mo yung machine. So ayan, bumibilog ako ng shading. Tapos ganyan ang style ko sa smooth. So nakita nyo naman, hindi lang masyadong visible pero ayan, nakikita na yung parang pagdugo. So ibig sabihin tinamaan mo na yan guys. Huwag mo na masyadong i-overwork kasi baka mamaya mahirapan kang humabol. So dito na papasok yung mga sinasabi ng ibang tattoo artist na mas okay mag-light ka muna before ka mag-dark. So para sa akin tama naman yun. Sa ibang klaseng tattoo lang siguro hindi pwede. Pero dito sa black and gray, pwede siya. Pero pag colored guys, medyo parang tagilid ako dun eh. Kaya yan, ina-advise ko lang siya
dito sa black and gray. Yan. Mas okay na dun muna kayo sa lighter part before kayo mag dark. Pero make sure na wag nyo masyadong isolid yung baon ha, kasi mahirap na yan. Mahirap nang mahabol yan pagka na dark mo ng todo. So dito guys, sa mata na tayo. Ito yung mga nahihirapan na mga naggagawa ng portrait. So ito yung sekreto guys sa mata. Halos lahat ng realism artist na nilalaban sa competition, tignan yung mabuti yung mata ng mga ginagawa nilang portrait. Actually guys, pag zoom in nyo, simple lang. Parang lang siya parang dark na dark lang. Kahit yung mga pilik mata, sobrang sinolid lang nila, solid black lang, mga ganon. Hindi yung parang isa-isang hibla. At kaya doon nagkakaroon ng problema yung mga tattoo artist na hindi pa sanay mag-portrait. Syempre, sa sobrang kaba natin, natatakot tayo doon sa mga pilik mata, mga ganyan. Guys, hindi kasi natin pwedeng gawin yung sobrang detailed na pilik mata pagka tattoo. Hindi yan katulad ng drawing. Sa drawing siguro pwede yun, pero dito medyo medyo hindi mo magagawa ng maayos yun. Kaya simplehan nyo lang yung mata. Huwag nyong masyadong i-overwork, mga ganyan. Huwag kayong mag-lining. Diba nakikita nyo ba ako mag-lining guys? So wala. Ibig sabihin, hindi ako masyadong nag-iisip ng mga pilik mata, yung mga detalye ng eyeball, mga ganun. Huwag nyo na masyadong isipin yun. Kunin nyo lang kung nasa reference, mga ganun lang. Huwag nyo nang intindihin yung detalye na sobra-sobra. Kasi pag ginawa nyo yun, magkakaroon talaga ng problema. Tapos sa kilay naman guys, ito medyo tricky din to So kung paano yung galaw ng kilay, ng buhok, ganun din dapat yung shading nyo. Tignan nyo ako kanina, nakapasalubong ako, diba? So ngayon nakabaliktad naman. Yan, tignan nyo, pataas yung shading ko. Para kunyari, talagang parang kilay talaga siya ng totoo, diba? Hindi siya yung parang ginuhit mo lang. So dito guys, wala pa rin akong ginagamit na liner, diba? Hindi ako naglilinya, tignan nyo. Wala akong ginagamit na pang linya dyan. Kasi pagka nilinyahan mo yung mga ganyan tattoo, ayun yung isa sa mga nakakasira. Kaya dapat ingatan yung hindi mabura yung stencil. Yun yung isang sikreto para magawa nyo siya ng maayos. Kasi pagka nabura yan, mahirapan na kayo. So, paano ba dapat ang gawin? Bago kayo umakyat pataas, sa packet pataas, kasi nag-uumpisa tayo sa leeg, sa baba, pataas sa ilong, sa mata, sa noo, sa buhok. Ingatan yung hindi mabura para nung time ng namin, hindi kayo mahirapan sa pagtatato. Kasi guys, pagka nabura yan, sure ball, mag-freehan kayo, di ba? So medyo mahirap yun kasi portrait yung ginagawa mo. Sa amin, literal kaya na dapat, ulam na nilagay sa lagayan. ingatan yung hindi mabura yung stencil nyo. Buo-buo pa yung karne. So mga basic lang naman yun. Kasi nga bawal yung mag-init, di ba? Pag hindi ito naubos ng buong pero sobrang helpful nun sa pagtatattoo nyo. So dito guys, bibilisan ko na kasi nasa background na ako. So baka may magtanong kung paano yung ginawa ko sa buhok. Pasensya na hindi ko na napakita kasi yung video medyo magiging mahaba na masyado. Kaya binilisan ko na para maiksi lang at hindi rin siya mahirap i-upload dito sa YouTube. So sana may natutunan kayo kahit medyo cut lang yung video natin kasi putol-putol, 'di ba? Para sa akin guys, nakita niyo yung diskarte ko sa shading
importante na yun. Kasi yung iba, hindi naman siya naka real time. So merong naka real time pero sobrang haba ng oras at ang hirap i-upload nun guys, promise. Kaya ito, pinutol-putol ko na lang. So 12 minutes and 21 seconds to. Panoorin nyo na lang yung buo para mas maintindihan nyo kung paano ko ba siya ginawa, kasi nag-explain naman ako guys eh. Dito naman tayo sa pag-highlight. Dito guys, yung 9cm pa rin yung ginagamit ko or yung 9rm. Kayang-kaya naman kasi kahit yung mga maikitid. Itagilid mo lang yung needle mo. Kung ano yung stroke ng puputian mo, ganun lang dapat. Lagi naman nasa atin yung control. Lalo na pagka araw-araw kayo nagtatattoo, mas gagaling pa kayo. Basta lagi lang kayong manood ng mga tutorial. Tapos syempre gawin yung mga basic. Yan, kung medyo natatakot ka, syempre doon ka muna sa mga basic tattoo. Wag muna yung masyadong tricky, yung masyadong detalyado, mga ganyan. Sa tattoo kasi guys, kung wala kang knowledge sa pagdodrawing, mas okay na alam mo talaga yung basic. Kasi yun yung magpapagaling pa sa'yo. Hindi pa pwede yung hindi ka masyadong marunong sa drawing tapos nag-portrait ka na kagad, wala kang knowledge sa portrait. Medyo mahirap yun guys. Yung mga sikat na nagpo-portrait, magagaling yun mag-drawing, promise. Halos karamihan. Yan. So dito guys, tapos na tayo. Ayan yung resulta ng ginawa natin. Eto, may CPL na tong video na to. At ayan na siya. Nagustuhan naman ng kliyente ko at sana meron kayong natutunan sa video na to. At kung okay lang po, pa-like and subscribe. Ayan. Kaya guys, hanggang dito na lang muna. Sa susunod ulit. Bye!